So guys, umuugong na po yung People's Initiative. Ito po yung signature drive para palitan ang Aquino Constitution na ginawa noong 1987. Okay? Pero ngayon pa lang po ay meron ng mga tutol dito. Isa po dyan ay si Congressman Paulo Duterte ng Davao, anak ni PRRD. So ito po yung kanyang sinabi at merong mga seryosong aligasyon. Okay? Sabi niya, this so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. So I was informed that PBA Party List Representative Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao. I am against this People's Initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. So I would also like to inform all Davaoeños that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget. So mukhang nabawasan ng budget itong si Congressman Paulo. O tapos, to all Davaoeños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. So itong si Congressman Paulo mukhang tumataliwas doon po sa nagiging direksyon ng mga kasama niya sa House of Representatives na pabor dito po sa charter change na ito. At yung sa charter change naman kasi guys, marami dyan mga economic provision, tapos pag-uusapan din dyan yung posibleng federalism. Mamaya kay Senator Robin, i-discuss din natin yon. So maraming magaganda namang dulot itong itong charter change na ito. Magandang pag-usapan. Okay? Pero ito yung opinion ko dito guys. With all due respect kay Congressman Paulo. Naalala ko may news a few years ago. Si Congressman Paulo Duterte, he wanted to change the name of NAIA. Okay? Gusto niyang tanggalin yung pangalan ng Aquino sa ating pambansang airport. Gusto niyang gawing, hindi ko alam, pambansang paliparan ng Pilipinas. Basta gusto niyang tanggalin yung dahil gusto niyang alisin siguro yung legacy or kung ano mang rason. But hindi niya tingin siguro na hero itong si Ninoy, kaya gusto niyang tanggalin yung pong Aquino name doon po sa airport. Naalala ko yan, nasa news pa yan. Kung yung simpleng pangalan ng airport gusto nating baguhin, ano pa kaya yung pong konstitusyon na ginawa during the time of Aquino, na marami na po ang hindi na bumabagay sa panahon ngayon. Marami na po ang hindi sumasaklaw sa makabagong panahon. Ang dami ng technology, ang dami na pong mga bagong mga development, di ba? Hindi na siya akma sa current na time. Yung globalization, di ba? Kumalat na po yun. So ang dami na pong nagbago mula nung panahon ng mga Aquino. Yan nga ang naging problema, di ba? Yan ang naging failure daw ng people power revolution noon. Kasi nagpalit nga ng liderato, na ibalik nga yung demokrasya, which is maganda yon, pero hindi din umasenso masyado yung karamihan sa mga Pilipino. Yung mga mayaman lalong yumaman, 'di ba? Yung mga mahirap lalong humirap, lalong dumami. 'Di ba? At yung middle class ang hirap na isang kahig, isang tuka. So baka panahon na para para pag-aralan, tignan. Okay, ang punto ko dito, this is a people's initiative. Let the people decide. Yun ang punto ko dyan. Mali yung bribing. Any form of bribe, mali yan. During elections, during signature drive. Against ako dyan sa kahit anong form ng paglalagay sa mga tao para pumirma. Pero let the people decide. 31 million ang bumoto kay BBM. You only need 8 million of those people para isulong itong charter change na ito at para maiset sa tamang landas yung bansa natin at mabago yung mga maling probisyon doon sa konstitusyon na nagawa noong panahon ng mga Aquino. Okay? Kasi luma na din yan. In fairness, kung maka-Aquino ka man o hindi, medyo outdated na yung constitution and you need to refresh and update it from time to time para makabagay sa makabagong panahon. And ayun, si Senator Robin Padilla, okay? Isa po siya sa mga prominenteng pangalan na nag-a-agree dito sa People's Initiative. Ang sabi po niya,
Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng taong bayan ay boses ng Diyos. Pag-usapan ng matino ang People's Initiative. Huwag gawing issue ng politiko at ambisyon ang nag-iisang kapangyarihan ng taong bayan. Ibigay natin ang suporta sa People's Initiative. In fairness kay Senator Robin, he is very much committed sa federalism, sa pagbabago ng uri ng gobyerno ng ating pamahalaan. Talagang pinag-aralan niya yan, talagang sinusulong niya yan, at kumbaga kumukuha lang siya ng experience bilang senador Kasi syempre bago siya nung pagkapanalo niya, 'di ba? So ngayon kumukuha siya ng experience at ngayon sinusulong niya yung mga gusto niyang pagbabago. At yan naman ang kanyang pinangako sa taong bayan kaya siya tumakbo, 'di ba? So he is pushing itong People's Initiative ang isang way para po maabot yung mga ganung pagbabago na gusto ni Senator Robin para sa bansa. Ang punto dito ay kailangan pag-usapan, pagdebatihan at 'wag isarado kaagad. Huwag i-blanco ka agad dahil lamang sa away politika o dahil ayaw mo kay ganito o ayaw mo kay Marcos o ayaw mo kay... So maganda po mapag-usapan na po lahat. Okay? Mapag-usapan na po at let us start the conversation of what direction we want to take our country in the next decades, in the next few decades, in the next itong century na ito. Kung anong direksyon ang gusto natin. If we want to be a prosperous and economically successful nation. Okay? So, sa akin, wag nating i-blanca to, bigyan natin ng chance and let the people decide. Kung ang mga tao ayaw, sundin natin yung tao. Kung mga tao gusto, sundin natin ang ating mga ang boses ng ating mga Pilipino, ng mga kapwa Pilipino. Okay? So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Good night guys.